Sa ating mga millennials, may ibang form tayo ng fame eh. Kung may isa kang bagay na gusto mo ma-recognize, ano yun? Yung mga pangarap natin, yung mga gusto Oo. natin. Hindi siya tinrain sa school eh. Hindi mo siya napulot sa school. Hindi siya napupulot sa school. Tapos, hindi talaga siya, Hindi. Pag nag-aral ka lang maigi, kakaya mo yan. Hindi pumasok sa isip nila yung, di ba lagi kasi nilang pinapangarap doon na maging artista, maging sikat. Ang tanong ko nun eh, madali ba? pero ngayon, dahil nagkaroon ng social media, na-open na yung tao sa iba't ibang possibilities. Siguro yung parang core ng pagiging, o ba't tayo naghahanap ng recognition sa iba? Kasi gusto natin ng, Oh, Noel, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko po maging bakit? Talagang ano ah. Pero pansin mo yung ano, di ba? Yung halos lahat ng tao ata, gusto nila ma-recognize. Oo, ngayon, no? Hindi, ngayon siguro yung pinnacle na moment ng pagiging recognized kasi may social media ka na. Gawa nga ng social media nga kasi. Ang ganyan. May Facebook ka pa. Instagram, syempre, ganyan. Kaya nga siya like di ba? Parang kasi gusto mo ma-like ka ng mga tao. Pero di ba unang panahon, uso na rin naman yun eh. Kasi may mga pageant. Basta pag nasa TV ka o kaya nasa politics ka, kaya etc. Usually ikaw yung recognize. And then, ang dami rin tumatakbo mga mayor sa atin dati. Oo, basta... Tito ko eh. Tsaka isa sa mga stepping stone nga ng pagpupolitika eh, magiging sikat ka muna, di ba? Artista. Saka yung mga artista, di ba? Mga artista, basketball player. Yan, Tapos oo. basta may konting kasikatan, papasokin mo na agad yung politika. Oo. Kasi deep inside ba gusto nila ma-recognize ng maraming tao. Siguro subconsciously, power talaga yung hinahanap ng Oo. tao eh, ng civilization, ng humanity. Nauso kasi ngayon yung mga picture ng mga, halimbawa, nag-muse. Tapos yung mga parang pa-sexy na siya. Nakapanood ka na ba nung ganun? Yung mga video sa nag-muse sila sa barangay, yung mga babaeng medyo bata-bata, mga dalaginding. Mga ilang taon? Hindi ko nga rin alam, pero tingin ko bata pa yun. Sabi mo na 18 na lang, para 18, safe, para legal. para legal. So parang nag-ano sila. Pero yung totoo, sila. hindi sila 18. No. Oh, baka Mga hindi. 16. Pero grabe magpa-sexy. Tingin ko may deep sila na Ah. hindi naman, hindi sa binabastos, pero ma-recognize sila. Kasi pag nakita mo yung pictures, parang naguhubad sila meron pa silang pangloob, tapos maguhubad sila kita mo yung mga lalaki, parang, nakakaganon yung mga bata, yung mga yan, tong picture na to. Yeah. In a sense, gusto mong ma-recognize eh. Parang Oo. at that moment, at that time, hindi Oo. man siya tatagal, pero parang tinanim na sa atin na hawak mo yung ibang tao, mayroon kang power sa ibang tao, kahit dun sa small moment, sa small time lang na yun. Or parang angat ka, lamang ka in some aspect ng buhay. Dahil pwede rin. yun yung hinahanap mo sa ganun. Pwede rin. Parang gusto lang nilang ma-recognize at that moment. At that moment. Tapos talagang kasi, parang power siya na, lahat nakatingin sa akin. No? Parang lahat na-recognize ako. Akin ka. Pwede, kasi makita mo pwede. yung mga Ang ganyan mga itsura. Parang Makikita sagwa. mo, picture kasi, syempre, di ba, Ginagawa makikita mo naman ngayon nila. sa social media, di ba? Ang daming influencers na labas ang kung ano-ano. Kung hindi labas eh. Parang 10% na lang ang natakpan. 10% na lang na daw. Oo. Pero kasi, yung papasok siguro dyan yung sa media industry, di ba? Sex sells eh. Di ba? And then, doon na ma-associate na mare-recognize ka kasi sex sells. Since history pa yun. Tama si Julius Caesar, di ba? Gusto niyang magsakop. Sino man? Genghis Khan, di ba? Gusto kasi- ma-recognize as a conqueror, ganun eh. Kasi pag may fame ka, minsan doon na dumadagdag yung power. Uti-uti siya, di ba? Or pwedeng baligtad, Pag may power ka, may fame ka. Pero dun sa aspect naman ng sabihin mong sa ating mga millennials, meron tayong may ibang form tayo ng fame eh. Ngayon, no? Lalo na ngayon. Ngayon ba o before? Ngayon. Pero yung parang siya nagsimula, yung spark plug moment siguro ng pagiging fame ng mga tao noon ay yung early 2000s. Di ba? Isipin mo Ng kasi mga normal na tao. ng mga normal Katulad na tao. natin. Oo. Na walang looks. Sobrang Di ba, perfect example lang. Kasi di ba yung PBB? Oh. Di ba? Isipin mo. Kasi dati pag gusto mong makita sa TV, gusto mong ma-recognize as artista, as model, syempre, may middleman na sila yung di-distinguish sa'yo kung pwede ka maging artista, di ba? Oo. Kung maganda ka,
sexy, May ganito ang agent. height. Buti nga ngayon sa pag-artista, hindi na basta maganda lang, hindi lang maputi lang. Oo. Parang may mga Ibang requirements. kahit bida ka, ito yung itsura mo dapat sa storyang ganito. Oo, tapos pagka medyo yung alalay, ganito yung dapat mong type na itsura, Oo, di ba? no, parang napaka Ay, sorry po. stereotype dati eh. Pag sidekick ka, ganito yung itsura mo. Pag Oo. best friend ka, ganito yung itsura Oo. mo. Best friend ka ng bida. Tapos meron mga artista o parang meron na parang ano ba yun, hulmahan, template na Oo. yung mga kung ganito itsura mo, ikaw na yung laging gaganap dun sa mga ganun eh, di Oo, ba? parang ganun. Laging may mga national best friend dati. Yan, no? Nauso rin nung time natin yung reality TV, kung tawagin, di ba? Yun nga eh, yun yung, basta dun nag-peak eh, no? Early 2000s. Pag papanoodin mo nga yung naalala ko bigla yung mga America's Funniest Video. Ano ba yun? Oo, Diba? oo, Tapos AFV. 911. 911 calls. 911 call sa Channel Oo. 9. Meron nun eh. Kumbaga, in a sense, Di reality ba Channel 5 yun? Hindi ko alam kung saan yun. Basta pinapanood ko lang. Channel 5 ba yun? Hindi, tama ka, Channel 9 yan. Ayun. RPN. RPN. Yeah. Tapos pinapanood mo lang siya ng pinapanood. Parang hinaantay mo yung thrill nung mangyayari. Oo, Pero sa yun, no? totoong buhay siya. Oo. Siyempre yung mga pelikula, meron siyang storytelling, meron siyang script. Pero yun, pag totoong buhay kasi, tapos yung siyempre, mga camera pa ng mga totoong tao nun. Totoong tao. Tao in real life. Tao in real life, talagang medyo pixelated pa. Wala ka pa masyadong cellphone nun eh. Baka camcorder lang. Napanood mo lang ng pinapanood yung mga anak nila na data pa. Tuntua naman tayo, no? Pero isipin mo yun, hindi naman naka-broadcast yung pangalan nila. Hindi rin sila kilala. Doon sa AFB na, yung America's Funniest Videos na yun. Pero di ba? In a sense, nare-recognize pa rin sila eh. Tingin ko, naturally kasi sa tao, gusto nilang mag-share eh. Gusto nilang magkwento. We are born to tell stories eh. Parang may ganun yung tao Pwede. eh. Di ba? Kada inuman, kada magkikita-kita, magkakamag-anak, magkakaibigan, talagang hindi naman nawawala yung kwentuhan eh. Oo. Ayun, di ba? Eh ngayon, dumating na yung social media, nagkaroon na ng internet, nagkaroon na tayo ng avenue para magkwento ng magkwento, hindi man sa direct friend natin, pero sa mundo, di ba? Oo. Nabibigay na natin yung mga opinion natin, medyo wala nang filter, especially ngayong age na to, di ba? Dati, ang dami pang mga hindi ka pwedeng sabihin eh. Although ngayon, marami na rin hindi pwedeng sabihin. No, may Insensitive censorship. stuff. Lalo na ngayon kasi ang daming platform na pwede. Pero dati, same lang din, nasasabi mo dati, pero wala kasi nakikinig eh. Di ba? Halimbawa tayo, hindi natin pwedeng pag-usapan yung lahat ng bagay na kung ano-ano na unfiltered tayo. Kasi makikita, maka-cancel tayo. Oo. Pero sa personal, alam naman ng lahat na may mga kanya-kanya tayong pinag-uusapan, di ba? Na Oo. pang atin lang naman. Hindi naman siya masama or biroan lang. Pero Ibig mo sabihin, hindi broadcasted kasi dati. hindi broadcasted, oo. Pero speaking nun na sinasabi mo, hindi broadcasted dati. Bakit nga noon ang pangarap ng mga kababata natin, 1990s, gusto kong maging artista. Wow. Di ba? Yun yung laging connotation ng iba. Pag Ikaw ba? nakikita mo sa TV, ganun. Ikaw ba, nangarap ka bang maging artista? Hindi. Oh? Hindi. Ako personally, nangarap Oh, akong makita sa TV. Pero Talaga ayoko ba? maging artista. Oo, may Laki ganun ng ako. kilala, pero talaga ba? Kaya nga ang pangarap ko So, dati, parang maging ma-recognize, parang journalist. Pero di ba sabi mo nga, journalist, pero walang sinulat. Maging TV reporter. Parang gusto ko lang makikita ko yung sarili ko sa TV. Oo. Pero hindi ako artista. Kasi ayoko maging artista. Pero bakit? Yun yung magandang tanong, bakit? Ewan ko, mahilig ako sa TV. Lagi akong nanonood ng TV talaga noon. Makes sense kasi, di ba, trabaho mo nga ngayon. Pero bakit mo gusto, deep inside, bakit mo gusto? Anong gusto mo maatim pag lumabas ka sa TV? Wala, nakita ko yung sarili ko sa TV. Ayun, recognition. Ayun. Hindi ko nga alam kung para sa ibang tao pero yung naiisip ko dati. Para sa ako, sarili makita mo. ko yung sarili ko sa TV. Gets. Wala akong masyadong, hindi ko iniisip na, sumikat ako, parang magkaroon. Kasi pag bata ka, di ba, medyo mas inosente pa yung utak mo eh. Hindi mo naman alam yung pagsikat, hindi mo alam yung may pera pala doon, hindi mo alam yung ano, So, isa ka pala doon sa mga sinasabi kong nung mga... fame. Ay, Hindi, pero isa ka pala doon sa mga taong sinasabi ko nga na yun nga, gustong lumabas sa TV, gustong maging artista. hindi ka, gusto ko lumabas sa TV pero hindi artista. Parang Yun, ganon. iba ka. Pero yun, nandun ka sa buong Venn diagram ng mga tao na yun. Oo, in a sense. Na gustong lumabas sa TV. Ikaw wala kang ganun? Kahit talentado ka sa music? Hindi, yung story ako kasi, alam mo yun, mga somehow artists naman kasi magulang ko eh. So parang lulong sila sa ganong limelight.
Sa And then, limelight. Sa Lulong limelight. sa limelight. Anong ibig sabihin nun? Limelight. Expose sila sa ganong Exposed, buhay. oo. Or sa ganong profession. Mm. Mga singer kasi sila, di ba, sa ibang bansa. Somehow, parang ini-impart nila yung ganong buhay nila sa amin. Ganon? Di ba? Oo, parang Pinupush pinapasali nila kami kayong mag-ganon? Oo, nung LM, may pinapasali ka ng, sumayo Sa ka mga dito. singing contest, ganon. Oo. Ano may Nakasali nakakatawa? ka ba sa lahat ng singing contest, ganon? Mula grade 4. Oh, ba't hindi mo pa sinaming grade 1? Hindi, kasi ewan ko, baka hindi pa nang buo yung boses mo nun eh. Pero mula nung grade, ito nakakatawa. Di magkapatid kami, di ba? Tapos ang tawag na sa amin, kambal. Oh, dahil? Lagi kayong magkaduet? Kasi ako, medyo bobo ko eh. Oh. Tapos yung kapatid ko, matalino. Oh, masyado ka na. Hindi, totoo naman. Tapos, na-advance siya ng isang taon nung parang, ewan ko, prep kami. May prep yun noon, di ba? Nursery na ata tawag ngayon. Ewan, basta ako daycare, kinder. Tapos grade 1. Ayun ako. Daycare, kinder. Tapos, Grade grade one. 1. Oh, kayo Ilang taong ka tatlo. nung daycare ka? 4, daycare. 5, 6. O, ilang taon yung 3 years daycare old, mo? nag-aaral ka na. Hindi, siya ata. Nauna siya. Oo, Oo nga, isang taong daycare, isang taong kinder, tapos grade 1. 4 years old? 4, 5, 6. Di ba grade 6 years old ay grade 1? Grade 1 ka ng 6 years old. Tama ba? Oo. Hindi ba 7? 7 ba? 7 years old ako nun eh. Hindi. 6 June eh. Tapos July. 7. 7, 8, 9. Oo nga. Tama ba? Ganun. Parang ganun. Kasi Pero tanda ko. Basta birthday yun lang mo. tanda ko eh. Di ba? 6 years old ka ng grade 1. Di mo pa sinabing 7 kasi karamihan ng taon mo 7 years old yun ka. ang tanda ko eh. Grade 1 ako, 6 years Pinapabata old mo naman ako. masyado sarili mo. Kasi Wala ka naman maloloko. June ang start of classes eh. Dinugas mo pa, hindi ka na nagsabi ng totoo ngayon. Mula grade 4 hanggang grade 6, pinasali kami ng mga magulang namin sa singing contest. Tapos, dahil nga magsabay kami ng kapatid ko, magkaiba kami section. Hindi naman patas yung kung magkapareho kami section, di ba? Yun yung rules ata sa Ganon? school na yun. Ewan ko, may ganun silang rule eh. Parang friendly competition siguro yun kung magkakaiba kaming okay. section. Hmm. O magkaiba kaming section. Anyways, edi ako, ano ako nun eh, pink lily ata nung grade 4. Pink. Oh, pink. Yung mga ganun Sa yung ulo mga mo pa. pangalan nun eh. Ano ba yung Sa ulo kay, pa. ano section ni, nung kapatid ko nun? Red ata? Di ko Red maalala. Rose. Oh, white ata. Oh, ewan ko. Red lily. Lily din. Pag, grade 4. Lahat lily. Oh, pag grade 4. Iba-ibang kulay lang. Oh, siyempre. Hindi ko nga alam bakit may white, May red white. lily. May Meron violet ba? lily ba? Hindi ko, yun ata yung kulay ng bulaklak ng lily. Di ba? Agriculturist ka ba talaga? Ayoko sa'yo. Tatanong mo. Agriculturist ka ba talaga? Hindi mo natin. Pinag-aralan ba Teka, natin mga nag-harvest flowers? ba tayo ng lily noon? Hindi. Kaya nga. Tsaka, Wala. ibang Mali industry pala. tayo Ibang eh. industry pala yun. Oh, anyways. Yun, basta yun. Ba't ba tayo napunta sa agriculture? Tapos, edi, bawat section may, may parang participant. Oh. Edi, syempre, pinili nila yung mga tao, ganyan-ganyan. Eventually, ako yung napili ng pink lily. Tapos, Para dun sa mag-participate sa singing contest. singing contest. Sa kabila naman, yung kapatid ko. Oh. Edi, laban kami. Mm. Ganyan. Wala mo kasi yung first. Sinong first? Kapatid mo? O, ikaw? Tinalo mo siya. Hindi, kapatid ko. Kapatid mo? Pero hindi pa yung naman. nakakatawa doon sa story eh. Oh. Grade 5, ganun ulit. Ano naman nung grade 5 eh? Basta bulaklak din. Ganyan, 5 ganyan. section kayo. Oh. Oh, ganun din setup. Mm. Kaiba kami section, may mga ipaparticipate, may contestant dapat per section, ganyan. Tapos ako napili, tapos kapatid ko ulit. Wala mo kung sino nanalo. Kapatid mo? Oo. Oh, siya. Kinarni ako eh. Kinarne ka. Ano Hindi ba kasi ganito dati yan? ang uso, yung mga biritan, baka naman bumibirit yung kapatid mo. Pag nag-high notes dati, nag-Regine Velasquez. Hindi, ito panalo na lang yun maganda. eh. Ito Kahit maganda. naman ano eh. Wala mo ko nung Tinira piece ko nun. niya. Peace. Yan. Grade 5. Grade 5. Habang May Buhay. By Renz Berano ba yan? Mali pa pala. Hindi pala, Renz Berano tuloy. Pangalan nun, anak ni Mel Chanco. Anak ni Mel Yeah. Chanco yun eh. Lapit ka na. Ayun nga. Oh. Ano ang pangalan? Wala. I'm shooting blanks. Hanggat ang dugo mo ay hanggat ang Di ba yun? hanggat ang anong Hindi kinanta naman mo? hata ganun. Parang tinitibi yan eh. Para ka manalo ka. Ganun talaga. May ano yun eh. Hindi ako gumanon. Hindi ako gumanon kaya hindi ako nanalo eh. Kaya, Yung ba kinanta mo? hindi.
Hindi yun. Oh. Isa pa, wala ka ba? Last one. Hirap naman. Tagalog, English, Tagalog. English. English? Ang initials nung singer ay DP. DP? Ayan. Lapit ka na. Daniel Padilla. Nung panahon na yun, hindi pa ata siya pinapanganak nun eh. Dennis Padilla. Millennials ka talaga. Ginawa pa akong tatay ni Julia Barreto. David Pomeranz. David ano kanta? Pomeranz. Okay. Marami yan. Iilan na lang yan. Born for You. Okay lang. Nadali mo. Siyempre. Yan ang pinakasikat niya eh. Yo, Album kinatoy. name ata yun eh. Oo, album name, tapos single, ano yun. Matagal nag-number 1 yan sa 97.1. Kaya nga eh. Pero tama Weekly ka. top 10. Tama ka na hindi nga siya pambiritan. Mm. Eh yung kanta ng kapatid ko yung pangalan ng artista na yun, Samantha Cole ba yun? Oh, anong kinanta niya? Pag narinig mo yung tono ng kanta na yun, alam mo na siya. Ano nga yun? Tapos sobrang iconic nun. Parang yun yung parang magdi-differentiate kung millennial ka talaga o hindi eh. Ay, hindi ko na maisip. Kapatid ni Teka, Gina. i-search natin. Kapatid ni Gina. Gina. Hindi, ni Nadja. Okay, tsaka ni Jack. Classic. Okay, ni Manja. Yun. Without You ni Samantha Cole. Without yun. Without you. Yan ba yan? There'll be no sun in the sky. Yan nga yan? Naalala ko na. Mm. Without you, where did I belong? Hindi ko nga alam. Without you, how can I go? Oh. Di ba? May bright moment. Di ba? Oo nga. Magre-ring siya Taas sa... nun ah. Kaya nga eh. Kaya mananalo talaga yun. Biritan Kinarni nga ako. kasi. Wala, Ganun akarni talaga ako nun. Tapos nung Born grade for You, 6, kaya ko nga yun eh. ay, ito pa pala nakakatawa, hindi pala ako natuloy nung grade 6. Kasi, kasi nauso yung Linkin Park nun. Oh, yun ang pinang-audition mo? Oo, pinang-audition ko. Tapos, na-disappoint yung music teacher ko nun. Parang, parang alaga-alaga niya ako nun. Parang ako yung teacher's pet ata nun. Ba't ka daw nag-rap? Oo ba? Ang kinanta ko, sige, Linkin Park. O, anong Hindi, kanta? syempre. Hindi. Oh. Numb. Hindi. Medyo pag-ubago na yun eh. High school na yun eh. Oh, mas may luma pa ba doon? Eh, yun ang alam kong Linkin Park. Album ng In The End. Ano lang ba mga nandun? O, bigyan kita isa. One Step Closer. Oh. Tama, napapanahon ngayon yung Linkin Park. Bumabalik eh. Yung babae na yung vocalist. Ano pa? Hindi ko na alam. Ano nga? Sabihin mo na. Pag sinabi ko sa'yo, gaganong mind blown. Crawling. Oh. Ang taas na nadali mo yun? Oo. Kasi para kang screamo nun. Hindi pa ata ako tuli nun eh. Ay, hindi tuli na. Grabe ka lang grade 6. Hindi ko alam ata. Grade 3 dapat tuli na. Baka aga mo naman. Baka naputol na yung Dapat kalahati eh. dun. Grade 3. Yung iba nga, baby pa lang. Oo. Yung pinsan ko, ganun eh. Grade 3. Pero yun nga, di mo, nagsumali kaming contest ng mga bata kami. Somehow, nung panahon na yun yung mga form ng pwede kang ma-recognize ng tao. Oo, Diba? kasi Gusto pag mag-artista. Saka pag nagdire-diretso ka sa pagkanta, meron ka talagang karir eh. Parang doon na magsisimula yung pag nilaban sa school. Lalaban ka na sa Los Baños. Silalabang ka na sa Regional. probinsya. Mag-o-audition ka na sa, hindi tawag ng tanghalan eh. Bago na yun yung mga singing contest dati. Sa yun eh, usually sa game show, di ba? Hindi, may mga sa singing contest talaga dati. Sa noontime show, di ba? Noontime Noontime show. show. Sa Bulaga o sa Di ba? Sa gano'n. MTV. Pero ito pa yung dyan, catch dyan eh. Nung mga unang, mga years before nung mga nauuso na yung mga ganyang paligsahan na ganyan, hindi naman nasa isip ng mga tao noon na gusto kong maging artista, gusto kong maging ganyan, gusto kong maging sikat na singer. Ang uso noon, sabihin mo nung 1990s ganyan, gusto kong yumaman. Oo. Yung thinking mo, di ba? Hindi, kasi nga, nakalink sa kanila na pag lumalabas ka sa TV o basta naging artista ka, mayaman ka. Kasi yun yung lifestyle na pinapakita nila eh. Pag mayaman ka, Ay, dun diba? mo na i-link. Pag pinapanood mo sila, di ba mayayaman sila? Oo nga, no? O, di ba? Halimbawa, pinanood mo si Ian Veneracion dati.
wala atang role na mahirap yun eh. Kasi itsura niya mayaman eh, di ba? Pogi Lagi ito na lang eh, siyang no? mayaman. Para siyang si Gerald Anderson ngayon. Oo. Pero si, at least si Gerald, pwede siyang may diba? mga ano siya eh, on the job yun eh, di ba? Malupit yun dun eh. Oh. Baka sabihin mga supporter tayo, no? Pero si Oo Ian naman. Veneracion, parang bawal siyang maging mahirap. Kasi mistiso siya, no? Saka yung tatay ni Richard Gutierrez. Oo, Ang laging pangalan doon. nun? Laging Richard doon yan. Gutierrez din ata ang pangalan nun eh. Parang hindi naman. Ay, di ba? Pero yun, no, lagi siyang tatay nung mayayaman, tapos lagi nasa mansyon. Tapos mag-almusal, laging ang daming hotdog. di ba? Yun yung nakakaingit din Only eh. hotdog, tapos Di ba? naka-orange juice. Yung Almusal, orange juice? Oh. Parang yun yung symbol noon. Pag may Grabe. orange juice yung ano. Sa almusal. Bawa, alam mo yung lamesa na may glass, Oo, tapos diba? yung bakal, Oo. tapos nakaupo rin kayo Sa sa bakal garden. na upuan. Kaya Sa garden. Tapos ang daming Tapos pag may- hotdog, no? Oo, di ba? Tapos Orange orange juice. juice. Hindi nyo naman mauubos yan. Yun yung ano, symbol na mayaman ka. Tayo dati, isang hotdog lang. Oo, kakatiin One ka nga, hotdog yun minsan. each. Hindi, Oo. hindi naman. Ano Tsaka naman sa pag nanay ko. nag-orange juice ka sa almusal, mayaman ka talaga. Kasi sasabihin na, bawal yan. Aasim ang tiyan mo. Ba't yung si Mr. Eddie Gutierrez? Kaya nga, sa Naka-orange napanood juice ko, di ba? yung mga anak niya bago ihatid sa school bus. Tapos ang orange juice mo pa nun, yung Sunny Orange. Sunny orange pa. Sunny Orange, I love you. Eddie Gutierrez kasi. Yan. Kaya ko nga, Eddie Gutierrez. Eddie. Kasi nga. nabasa ko na yun. Bawal maging mahirap sa pelikula si Sir Eddie. Napaka, Oh, wala nga. wala siyang mahirap. Lagi Pero- siyang mayaman. Eddie Garcia, naging mahirap yun. Oo, versatile yun si Lodi. Malapit yun. Commercial lang din yung na Ah. may isang pelikula yon na umiyak ako pero bata pa ako. Alam mo yun yung parang dapat maging maton ka nung bata, di ba? Kasi may ano pa may connotation pa nun dati na pagka iyakin ka. Yun na nga. Oo. Basta effeminate ka. Diba, ganun? Oo, parang ganun. Yun yung mga sinasabi ng mga tito. Iyak eh. Oh, yun yung Oo. pang-asar sa'yo. Ganun. Hindi ako naiyak masyado noon. Pero nung high school or parang elemata to, may napanood akong pelikula ni Eddie Garcia. Hiwa yung binti niya. Wala talaga siyang Walang Oo. pa. Tapos nagaganon lang siya sa kalsada. naka-wheelchair. Hindi nga. Ay, eh. nakakahon. Nakakahon mo. Ah. Tapos nagaganon lang siya sa kalsada. Tapos may bata siyang kasama. Hindi ko alam kung si Serena Del Rimpol ata yan. Tapos yun. Ngayon nung nakita ko siya ng gano'n, no, iyak ako eh. Pero yun nga, yun sinasabi ko, nung panahon nun, uso nga yung gusto ko yumaman ganyan. Kasi kung maaalala mo yung palabas na, ang pangarap kong jackpot. Oo, malapit yun. O, di ba? Nire-reminisce ko siya eh. Di ba? Kasi alam mo yun, napaka parang, ang bootleg lang ng, ng acting. Yung, Kaya nga eh. basta mga... Saka ang simple ng mga ano dati, ng mga pelikula, ng mga TV show, no? Nakakatuwa. Pero papanoorin mo naman. Kasi walang choices Walang no? choice eh, walang choice eh. Ah, Ilan wala lang kasing ba? choice eh. Bilangin natin, ABS-CBN, GMA, Channel 5, IBC13, RPN, Net TV ba yun? Ewan ko. Kaya sobrang iconic ng mga artista dati, di ba? Talaga meron silang mga fan base na sobrang addicted sa kanila. Addicted nga, no? May mga Sharonians, may mga... Ano bang tawag doon kay Nora Honor? Noranians. Nora. Di ba? Totoo. Magagalit yung mga Noranians sa'yo. Hindi, meron silang tawag. Baka nga naman Noranians nga. Noranians nga Noranians. kasi. Mga Bilman, tapos Bilmanians. Bilmanians nga, tama ka. Bilmanians. Pareho pa natin kinontradict yung isa't isa, pero yun naman pala talaga. Addicted yung mga tao sa sa mga artista kasi ilan nga lang sila. Tama ka, tama. Kasi parang, wala silang option siguro. Parang gano'n na nga nangyayari. Tsaka dati nga, paulit-ulit, sila yung kinakast. Pero ito yung ano dyan Kasi paulit-ulit na sila yung kinakast. Sama ko kasi gumaling sila eh. Magaling Na-artista sila. diba, Tsaka Nora may hakot kasi sila. Tapos yun nga, dati, versus ngayon na may social media na kasi. Makakapag-promote ka ng mga pelikula mo, ng mga projects mo sa social media. Dati, wala masyadong promotions. Kung sino na lang yung may mga Rabid loyal fan fans. base. Sila yung maibubuk. Pero syempre, matindi rin yung hard work nung mga yon sila Sharon Cuneta kasi para marating nila yung state na sila dapat yung mabuk ng mabuk, di ba? Gets ko na. Kasi yung time nila Nora Honor, Vilma Santos, Sharon Cuneta, yung mga nanay natin yung may fans sa kanila eh. Tapos, nung nagkaanak na yung mga nanay, tatay natin, ganyan, gusto na nilang maging artista yung mga anak nila. Pinupush na maging Diba? artista. No? Parang siguro yun eh. Psychologically, ewan ko, hindi. Tapos dati, hindi naman
yung buhay ng mga artista, hindi mo 24/7 napapanood eh. Oo. Tapos parang pag nalabas sila, oh, ang ganda ng buhay nun ah. Tapos next time, mapapanood mo ulit, oh, ang ganda ng buhay nun ah. Mas tago yung mga skeletons Skeletons in the in closet. the closet. Mas Tago hindi yung nila, syempre, baho. ba't mo nga naman ilalabas, di ba? Judgmental ang ating mga tropang Kaya nga. Gen X at Boomers. Hindi ako nagsabi nun. Hindi naman nila Hindi ginusto, ko alam. pero yun kasi nga ang nakagisnan nila eh. From dun sa previous generation din nila, di ba? Oo. So yun ang parang stereotype sa kanila, medyo judgmental. So parang Based na rin sa Oh. TV news, sa newspaper. Siguro baka din sila medyo judgmental kasi ang base ng facts nila ay newspapers lang, TV lang, radyo. Kung ano yung sinasabi ng media na yon. ng media person na yon, pag paulit-ulit sinasabi sa'yo, di minsan natatatak na sa'yo. Yun na yung fact. Alam naman natin, ang tao pwede rin makorrupt, di ba? Kaya malaki din tulong talaga yung internet yung social media. Yung ngayon. Yung ngayon, oo. So parang nagiging transparent na nga ngayon. Nagiging ano? transparent. Tapos ang malupit pa ngayon, di ba, nabanggit ko nga kanina, yung mga artista dapat maganda, maputi, Oo. sexy, balingkinitan. Ano ba yun? Ano ba? Balingkinitan ang Ano ba katawan. ibig sabihin pala ng balingkinitan? Sexy. Yun ba yun? Oh, ang malupit dati, ang gusto ko yung amoy. Amoy pinipig? Amoy pinipig. Naghanap tuloy ako kung ano yung pinipig. Naghanap ako sa palengke, naamoy ko. Hindi, nung bata ka, naghanap ka ng pinipig? Oo, Ano ba yung pinipig? Di ba bigas lang yun? pinipig yung yung nilalagay sa ice cream. Pero gawa sa bigas yun eh. Ayan, tamo. Oh, di ba? Oh. Basahin mo. Basahin mo. Pinipig is a flattened rice ingredient. Oh. Iba pa rin. Flattened nga. yun eh. Flattened rice to be put on the top of your ice cream. It smells good. Bigas na. Like a sexy girl. Teka lang. Ibalik natin doon sa sinasabi mo. Ibig sabihin yung gusto ng tao yung amoy pinipig, amoy bigas, ganon. Ewan ko ba nga ba? Bakit kakainin? Ewan ko, Hindi, sino ba nagkukoy nun? alam ko na bakit bigas yung mga tawag sa mga mga gusto mong tao. Oh. Alam mo bakit? Oh. Ang yummy eh. Yummy. Ang yummy. Extra rice pa nga. Ang daming standards dati bago ka maging artista, bago ka maging bida. Bago ka maging bida. Bago ka maging bida, bago ka maging sidekick, dapat ganito ka. Pero ngayon, sa generation natin na to, okay na. Kasi mas nagiging totoo na rin tayo eh. Parang sabi nga natin, yung reality TV, sumikat siya ng sumikat. In a sense, inadapt na rin sigurado ng Hollywood or ng local showbiz natin na mas gusto ng tao, mas normal na yung nakikita nila, mas relatable na, di ba? Pero yung sinasabi mo kasing normal, hindi ba relative yan? Paano Relative sa'yo yun. Parang yun yung standard mo ng normal. Pero kung noon naman yan, hindi yan yung normal di ba? For example, yun nga sa showbiz, mas gusto nila yung bagay na maaabot nila eh. Gusto ko maging, di ba kaya nga ang endorsements magaganda, mapuputi, ang nag-endorse ng mga whitening soap ay yung mapuputi din. Kaya gets ko parang na. may sense sila na ganun. Pero ngayon, medyo diversified na, di ba? Yan yung siguro tamang term na hinahanap ko, diversified na ka. Pero, Mas accepting na sila ng halos lahat ngayon. Saka mas Tulad relatable dati. Mas relatable. Halimbawa, papakita mo, although magaling naman talagang artista kasi si John Lloyd, pero yun ang isa sa mga, ba't kayo na? Hindi, kasi parang binanggit mo sa akin yung dati, paborito mo si John Lloyd. Paborito ko talaga si John Lloyd. Hindi ba tinatanggi Bakit? talaga eh. Hindi ko talaga tinatay. Dati pag that cool. Lalaplapin mo si John Lloyd kung babae ka. Maganda Oh, tanong eh. depende kung may asawa na. Yeah. Masyado ng loyal. Pero baka oo pa din. Ako, tanongin mo ako ng Sino ba? John Lloyd din? Hindi, ilahan mo rin pala kung sino yung Favorite male Filipino actor? Hindi, yung English. Kasi, Hindi, male. Hindi, Ryan Male. Gosling ka na eh. Tayo na paulit-ulit. Lagi kasi Ryan Gosling. papa nun eh. Papa. Then, Papa Ryan talentado kasi Gosling. siya eh. No? Kaya Hindi nga. kasi, tamo siya. Si Ryan Hindi Gosling. pogi yun eh. Hindi naman siya pogi eh. Oo. Pero malakas yung appeal niya eh. No? Malakas ang dating. Ano ba naman itong podcast na to? Ba't kaya ganun? John Lloyd at Ryan Gosling. Hindi, malapit si John John Lloyd. Lloyd. Kasi relatable siya. Hindi naman siya, ang daming mas pogi sa kanya. Ang daming mas malaki yung katawan. Alam Pero mo kasi, napakagaling niyang umarte. Tapos, yung pag-arte niya, para siyang nasa totoong buhay. Relatable sa mga tao. ang definition niya kasi parang boy next door daw. Di ba? Boy, Yung next nasa- door sa Pilipinas. Oo, di ba? Parang yung nasa tabing ilog ba siya? Parang Tama ba? kapit-bahay mo lang. Pero nagustuhan ko siya doon sa mga pelikula niya na talaga eh.
Siyempre. Talagang malulupit One More yung Chance, mga... siyempre. Oo. Kaya Pero tuloy ang mga style ni iconic John nung Lloyd. pelikula na yun, One More Chance na yun, Oo, di ba? siyempre. Talagang Kaya recognize siya dun eh. malupit din kasi yung tandem nila ni Bea nun. Ayaw ko pa kay Bea nun. No? Ako din, Ayaw. ako din. Pero- Anong ayaw mo kay Bea? Hindi ko alam Parang hindi bagay sa kanya yung role nun? Pero bagay na rin. Bumagay na din. Pag pinapanoorin mo ulit, parang maganda yung batuhan nila eh. Sino pa bang ibang babagay dun eh? Kaya nga yun iconic ngayon eh. Hindi, nag-iisip lang ako, sino pa ba? Ang Nung pwedeng time na yun. bumagay, Angel Locsin, mga ganun. Parang kung si... pwede. Kay Abad. Oh, si Kay Abad, yung mga kasabayan sa tabing ilog kasi yun eh. Diba si Kay Abad Talagang ang, ano ko dun. yun ang partner ni ano. Eh kaso si Kay Abad laging paiyak eh. Hindi, maganda kay John Lloyd tsaka kay yung Bea. Contrast kasi sila eh. Parang si John Lloyd mukhang Pinoy na Pinoy, si Bea mukhang Mistisa, no? mestiza kasi siya eh. Tsaka mayaman pa si Bea. Oh. Billionaire yun. Ngayon? It's a billionaire. Oo, pag sinearch mo yun, isa sa mga top Ngayon? celebrities yun sa wealth. Bea Binene. Gusto mo search mo yung top Pero ano, richest, itong richest celebrities in the Philippines. Manny Pacquiao eh. Pero kasama nga siya dyan. $6 million. Oo, di ba? Pero 2021 pa yan. Mas mayaman na siya ngayon. Dahil nga sa social media, sa YouTube, sa Facebook, parang nakikita na natin, nakakapag-share na yung mga tao ng mga sarili nilang gawa, ng reality TV ng buhay nila. Di ba? Oo, sa sarili nilang production eh, no? Sarili nilang production. Tapos, TikTok pa more. No? pero wala pang TikTok, di ba? Facebook at YouTube pa lang talaga. Especially yung Vlogging. YouTube, di ba? Oo. Parang yung vlogging. Sino ba ang pinakasikat dito sa Pilipinas pagdating sa vlogging? Siyempre, si Kong TV. Kong TV. Hindi mo naman sasabihin si Kong TV, lalo na dati, na yung itsura niya pang Oo, nandun artista sa- talaga, di ba? Oo. Kahit naman si Boss Kong, aaminin niya yun eh. Pero, ginawa niya ng ginawa yun kasi alam niya, yun yung gusto niyang gawin eh. Tapos may pag-share niya, may avenue na yung tao eh. Nagkaroon na ng media platform para makapag-share ng kahit na sino nung mga gusto nilang i-share sa buhay. Pero balik tayo doon sa PBB na type na yun. Oo. Ano yun? Tutok ka rin doon? Oo. Name. Sige nga. Season 1. Siyempre. Simula tayo season 1. Sino yung mga members? O, bato topics muna tayo. Tapos kung Okay. kanina tumigil. Palitan Kung nila. sino yung huling hindi makapagsabi, talo. Talo. Oh, sige. Pipitikin sa ilong. Ano bang parusa? Napaka-intimate mo naman. Alam mo Bakit? talaga itong... Talagang ano ah. One. Pick. Ay, one. Bato, picks. Bato, picks. Yeah. Ako muna. Okay. Teka, may bilang, may time limit ba? Oo nga, no, mas maganda. 10 5. Mapakabilis naman Five. nun. Okay, Podcast hindi ko pala natin. sasabihin kung ilan yung mga pumasok nun Oh, para sige. may Game. magkakaklo kayo. Okay. Uma Turman. Uma Turman. Si Uma. Ay, wag na pala apelyido. Artista pala yun. Mali agad. First name lang. First name basis lang tayo. Wala na, hindi pipitikin ako sa ilong. First name basis lang. Hindi pipitikin na kita sa ilong. Talo ka na eh. Hindi, game. O, ulit. Talo- First name lang. First name. Paano ulit talo ka na? Hindi, yan mo na. O, game. Oh, hindi, sige. Okay, Uma. Uma. Naging Kill Bill pa bigla eh. Jason. Oh, Jason Gaines. Ako nga, no? Pala, yun yung ano ko, panghuli ko. Say. Sam. Oh. JB. May JB doon. Oh, yung boyfriend ni Say. O, kala mo, ha? JB pangalan noon, yung unang niyang boyfriend. Tapos, sabi ko medyo panot eh. No? Isa na lang kilala ko eh. O, yari ka. Yung Sino? grand winner. Sino? Si Nene. O, sinabi na lang kilala ko. Nasabi mo na si Sam Milby, di ba? Pangalan One. nun. 2, Oh? 3, 4. Si Cassandra. Cash. Hindi mo kilala yun? Si Cass, may Cass nga doon. Oh, cash. Meron? Ako ang Cassandra nga sabi ko eh. Umabot nga ako eh. Hindi ba season 2 yan? Meron yan, si Cass. Oo, ang galing ko, Cassandra nga. Parang Hindi na. girlfriend ni Uma. Shit, hindi ako na. Oh. Shit. O baka isaro mo yan. Hindi Daya pa, mo naman hindi eh. pa nga. Hindi ko pa search eh. 5, 4, Teka, ang bilis naman. Three. Ano mo? Ganyan seconds mo. Oh, yun na nga 5, eh. 1 Oo Mississippi, nga. 2 Five. Mississippi dapat. 3, Teka lang, nag-iisip ako. 2. Kaya nga may yun. Teka lang. Oh, wala na, talo ka. Wala na, talo ka na. Tangin, ang galing ko ah. Cassandra.
True fan. Season 1 ba siya? Oo, season 1 yan no? Kasama ni Sam Melville. Hindi, dito natin Sandra mako-confirm. Ponti. Hindi, sige. Yung ano ko, Wala. yung parusa ko ay isang shot. Sa Starstruck. Oh. Oo, ano. ikaw naman mauna. Sige. Ubusin natin. Sige, season 1. Season 1, syempre. Doon na magsisimula. Katrina Halili. Oh. Nadine Samonte. Last episode yun. Nadine Samonte, tama? Tama. Nadine Tama, Samonte. Oh. Yasmin Curdy. Yes. Sabi ko pala si Karen. Sino si Karen? Oh, Karen? Si Yasmin Curdy yun eh. Hindi na alam. Si Karen. Ito yung magandang paborito kong pustahan. apo. Hindi si Yasmin Curdy yun. Hindi ba? Ay, hindi pala. Hindi ba si Yasmin Curdy yun? Parang ako si Yasmin Curdy. Mali pa. Sino yun? Aba, ewan ko. Sa'yo nang galing eh. Si Yasmin Curdy yun. Ang paborito kong apo. Hindi. Si Karen. Gina? Para sa paborito kong apo. Po. Hindi, Gina. Kumain ka na ba, Gina? Tama ba? Parang ganun yun. Hindi siya si Gina. Gina po. Ay, Karen po. Sorry. Tamo, mali ka na nga nung Nadine Samonte. script eh. Nadine Samonte. Samonte. Rainier Castillo. Hindi, ako pala muna. Nag-Yasmin Curdy ka. Ano Rainier yung entry ko? Castillo. Sasabihin ko naman yun eh. Dion. Oh? Nalimutan ko yung apelido. Mark Heras. Jeneline Mercado. Patay. Si Raisa Senon, season 2 yun eh. No? Oo, season 2 yun. pala. Iconic yun eh. Yari ka dito. Bakit kasi nandidilat Kasi pa? taga San Pablo to. kilala. CJ Muere. Nire-reserve ko pa naman yun eh. Taga San Pablo. Kababayan ko yun si pare. Nire-reserve ko. Yung mukha in check, di Saan ba? kaya si boss? Yung Di ba, semi-calbs siya nun, sumali siya dun eh. Hindi, ano lang. Na proud ka. Oo, di ba? Pag nakakita ka ng kababayan mo, medyo relatable sa'yo, no? Parang TV, sa sa Bini, si Joanna. Proud ka na agad eh, di ba? Oo. Pag nakakita, Taga San Pablo yan, papanoorin namin yan. Go! Hindi, ang Goods dugas naman kasi ng San Pablo, ang laki nyo. Ang daming dugas pwedeng taong sumikat dito. Ilan ang barangay nyo? Ewan. 1008? Hindi naman siguro. Grabe ka naman. Ayun, Hindi, CJ Muere. Jade. Jade Lopez. Favorite ko yun ah. Wala na talaga. Kasi may bias pa. Sheena Halili. Isang halili na isip mo. Wala Teka na. lang. 5, Teka lang. 4, 3. Teka lang. Talo ka na Sinimoto. naman. 2. Yung parang laging tirik yung parang higad yung buhok. Ano yun? Meron Siniraan yun, mo pa dito maliit. sa podcast natin yun. Wala na. Tapos na. Hindi kasi yung description ng mga Talo ka tito na. ko sa kanya eh. Jade Lopez sana yung panbato ko eh. Kaso biglang meron ka pang ano eh. Wala na. Bakit sinasearch mo si CJ Muere? Come on, everybody, surprise. Ito ang malupit. Di natin sinabi, Ay, oo Christine nga. Reyes. Oo nga, no? Dapat, Ito palang favorite ko. Hindi, Jade Lopez tayo, pare. Sino? Yun na lang. Ginny Lin. Di ba, total nasa ano naman tayo ng recognition. Sinong pinaka-recognize sa mga yan? Yung relevant pa rin hanggang ngayon. Sa Starstruck, si Jenny Lin. Jenny Lin pa. Ay, Jenny Lin oo pa nga. rin. Number 2 Hindi ba Christine Reyes? Jenny Lin. Parang Christine Reyes. Check mo yung mga movies ni Jenny Lin, mas malulupit eh. Mas naging blockbuster. Tsaka pag nakatambal mo si John Lloyd, mas malaki mas ano yung karir mo. Ganda ng pelikula na yun. Siyempre, just the three of us. Oo. Malupit. Bastos din yun eh. Si pangalan na? Daddy. Si Daddy. Daddy. Bastos ba naman? Bastos. Di ba yung may scene doon na yung ano? Kita yung... Bastos. Okay. Sa PBB Season 1, sino pinaka naging successful? Ako nga no? Si Jason eh. Hindi, Sam Milby. Jason. Hanggang ngayon active siya. Pero mas naging lead role si Sam Milby. Mas maraming napera siya. Wala yun doon. Pero Doon yun si sa Sam relevance hanggang ngayon. Oh, si Sam Longevity Milby ng nga. career. Si Sam Milby Asa nga. kasi sa Milby ngayon? Abo, pamotor-motor na lang yun si pare. Yun na nga eh. Oo. Kasama niya ang drama club. Baka pinipili niya lang na hindi maging ano. Tsaka naging Wala yun doon. girlfriend mo si Catriona Gray. Oo. Lupit. Mga Pero di ba- standards ko yun. Kaya nga eh. Sobrang based. Ang bias eh. Ang bias mo lagi doon sa mga Hindi, ano pero eh. yun nga. Kasi, tamo, sila yung pinaka nagkaroon ng mga blockbuster films. Siyempre, medyo doon mo titingnan yun. Yung ba yun? Oo, Sa doon magiging yun. net worth nila yun? Doon yung parang pinaka mas malaking
recognition mo eh. Mas Jason may ano ka. Wala eh, wala ngang naging lead role si Jason kahit kailan eh. Wala yun dun. Sa pelikula, sa TV show. Hanggang Ay, nandun ngayon, nga yun. active siya. Okay, Diba? ilagay nyo sa comments kung sino yung nagkaroon ng mas magandang career. Si Jason versus Sam, tapos si Jeneline versus Christine Reyes. Or parang ano ba yan? Career ha, hindi yung mga crush-crush nyo ha. Hindi, okay lang din. Sama nyo. Pero ano ba yan? Parang tinutukoy mo kasi, blockbuster ba o longevity ng career? Diba? Kung yung pagiging active Pero ba kung nila? sino nga ang naging, kumbaga, para sa kanila, sino yung nagkaroon ng mas recognized career. Ayun yun. Nasa recognition tayo eh. Di ba? Wala naman... Doon pala Oo. doon ka magdodraw ng line eh. Kasi, di ba? Pwede rin naman kasing pag matagal kang active sa, tulad ni Dolphy. Ayun, Kasi Dolphy. king of comedy nga eh. O, di ba? Parang may blockbuster siya, tapos matagal din siyang active. So, parehong aspect na hit niya. Sila ni FPJ, di ba? Oo. Pero sabihin mo si Rene Requiestas. Si Babalo na lang. Ang iksi lang naman ng time niya, di ba? Pero impactful yun. Pero yun nga, di ba? Parang, anong nangyari doon? Although nasa drama category lang si Sam Milby. Si Jason, babalo siya. Pero si Sam, hindi naman siya Dolphy. Pero, Hindi ba? Di ba parang active pa rin naman si Jason hanggang ngayon? hindi na rin naman din nga masyado eh. Yun ang mali ako. Di ba? Kasi hindi ako Kasi wala nanonood ng nang TV banana eh. split eh. Banana split naman Banana yung mga Split. huling naging show ng mga yun. Eh. Sa akin parang host ata. Sorry, hindi na ako nanonood ng TV eh. Hindi din. Si Vice ganda, ang malupit niya. Pero tanong mo na lang, boss, sabihin mong si Ami Perez, Face Diba? to face. Hindi na nga rin siya sa face to face ngayon. di ba sa Showtime siya? Nasa Showtime pala. O di ba? Si Chang Longevity Ami, yun, si Chang Ami. Pero, halimbawa, sabihin Pero mo, i-compare mo sa kasabayin si Maricel Laksa. hindi, Maricel Soriano. Pero Oh, hindi, ba? Hindi nanalabas si Maricel Hindi. Soriano. Lugi Matagal na. game. Pero, May longevity rin si Maricel kasi bata pa siya nagsimula eh. pero ang tagal niya nang wala sa limelight. Parang tagal nang hindi nagawa. Pero, pag tinanong mo yung Doon sa normal na dalawa, tao, Sino sino mas recognized na? Kasi Maricel Soriano pa rin. Oo. Kasi ang standard mo yung Depende. doon sa nag-peak eh. Ako maganda- dun sa kung gaano siya katagal. Longevity. Oo eh. Pero mas recognized nga si, diba? Kasi pangalan yung no? O, Okay, cheers. Ma'am Maricel. Cheers. Cheers po sa podcast. Ang podcast to eh, no? Talentadong Pinoy tayo ngayon. Talentadong Pinoy. Sumali ka ba dyan? Hindi, Di ba pinapasali kita dyan? Tanda mo ba yun? sa Talentadong Pinoy? Sa mga singing contest. Parang dyan, sa Talentadong Pinoy. Kasi isipin mo yan, parang yung Talentadong Pinoy, siya yung platform na doon ka talaga, yun yung talagang naghahain or nagpapakita sa mas maraming audience or parang, Ang talent mo. Oo, na parang yun yung ultimate platform na ma-recognize ka. Oo. Kasi may komedyante, may jugglers, yung nagja-juggle, Oo. di ba ganyan? Tapos may magician, tapos meron pa yung Yung mga Yung grupo-grupo mga sila, nagsashadow. di ba? Yung Ayun, marami. Oo. may Jabberwocky pa nga eh. Hindi, wala ng Jabberwocky. Anong Jabberwocky doon? Pero may mga Sa dancer Eurocent. doon. Di ba? Oo. Tapos kasabay din niya, parang ata yung mga X-Factor ba yan, yung ganun. Pero di ba talentado pa, doon talaga i-harness doon talaga ihahain sa audience yung Ngayon, bakit talent hindi mo. ka nga Sumali. interesadong sumali? Hindi, kilala mo na ako, di ba, dati pa. Oo. Ayaw natin ng... Nare-recognize. Hindi, ang ironic kasi, di ba, nagaganto tayo. Pero, Oo. hindi ko kayang, sikmurain ba? Tawag Makita term sa na yun. TV. Baligtad Na pala tayo. Ayoko nang, yung pangalan ko broadcasted, ayoko na masyadong, Ninja ka. parang gano'n. Parang gusto kong, nakikita ko lang yung may ginawa ako. Tapos, nakakatulong siya sa maraming tao. Pero bakit ka, Altruistic pag pinapakanta ka sa UPLB, parang okay na okay naman sa'yo? Hindi kasi, ganun ako na nag-groom eh. Ng mga magulang Kasi mula ko eh. high school nga, nanganganta, elementary high school, nanganganta ka na. Oo eh. Parang pag papakantahin ka sa campus, okay. Kung walang choice. Ano walang choice? Yes or no nga. Walang, ka ba? wala silang choice na. Di ba sa org natin, di ba ganyan, may papagana pa. Di Ano ka? okay. Napi-peer pressure ka. Parang Pero gusto mo ganun. pa rin yung talent mo. Gusto mo pa rin i-showcase. Actually, In a sobrang sense. kabaligtaran ako yung parang ma-recognize. Kasi gusto ko lang talaga yung parang
may gagawin ako sa sarili ko. Bawa, di ba, nagawa akong kanta. Mm. Kaya ako nagawa yung kanta na yun kasi ako personally yung sobrang nag-e-enjoy doon. Kung may ibang, kung may ibang kung may ibang makagusto nung kanta na yun, edi okay. Okay lang. At least, di ba, sama tayo. Ganyan. Pareho tayong thinking. That's good for me. Pero yung isipin mong pipilitin ka mag-muse, mag-escort ng ganyan, Oo. pwede rin pala kasi na naumay na ako sa ganun. Kasi 'di ba, ever since elementary pa lang pinapasali na sa singing contest. Meron pa mga dance contest. Meron pa ng muse na ganyan. Kahit nung high school Para sa extracurricular activities, no? Oo, ewan ko. Kaya siguro naumay na ako. Tapos nung college, ganun din. Kaya ayoko lang ng recognition. Pero naintindihan ko yun kasi most nung sa akin, kaya rin ako hindi masyadong personal magaling sa Instagram, sa Facebook, yung mga posting. Kasi hindi ako masyadong mahilig mag-broadcast din ng sarili kong work. Parang minsan nagkakaroon na nga lang ng social media pressure. Oo. Parang pag nag-picture ka, dapat mag-post ka. Pero ako, alam ko sa sarili ko, kaya kong pasayahin yung sarili ko eh. Nagawa ako ng mga bagay-bagay, hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko. Sabi ko nga, doon sa umpisa, di ba, yung pangarap kong lumabas sa TV. Oo. Hindi naman yun para makita ko ng mga kasamahan ko, makita ako. Parang gusto ko, pag makakapapanood ko yung sarili ko sa TV, ganun lang kasimple yung pangarap ko nung bata ako. Hindi ko siya talaga fully ma-recognize ako, yumaman ako, magkapera ako dito. Siguro, magiging, naisip mo, anong gusto mong maging trabaho? Parang ganun siguro. Hindi mo naman alam yung scale ng pera dati kasi wala naman tayong experience ng ano yung mayaman at sa hindi mayaman di ba? Pero kung tutuusin mo, ang selfish lang tsaka ang narcissist ng mga pangarap natin. Ganun Hindi naman. Gray area na rin Magulo na rin Pero ito, siguro isang explanation that. Kasi, di ba, mag-isa ka namang mamamatay sa mundo. Bakit hindi mo pa i-take care yung sarili mo? Kaya gawin mo yung mga gusto mo sa buhay, di ba? Isang aspect yun. Bakit natin gusto yung mga ganun? Na para sa sarili natin, etc. Pwede. Kaya kung yung sa recognition naman, sa iba, tulad ng mga artista, ganyan, kaya pinangarap ng ganun, siguro kasi doon yun yung nagbibigay ng saya sa kanila. At halo-halo na doon may saya, may financial stability din kasi sa bagay, isa pang aspect yun. Sumikat-sikat ka, dumami yung projects mo, syempre, makikita mo naman medyo financially stable sila. Lalo ngayong high time ngayon na may social media, talagang kahit saan makikita sila Pagalingan na lang kung sino mas magaling mag-post. Pero isipin mo, no, di ba lagi kasi nilang pinapangarap noon na maging artista, maging sikat. Ang tanong ko noon madali ba? Madali ba yung ganung buhay pag artista? Mahirap kasi, diba? Ayun nga, parang pag nakikita ko sila, tama yung mga ultra popular, di ba? Sila Justin Bieber. Yeah. Hindi, kahit ngayon. Noon at ngayon, sila Chris Brown. Kaya nga sila. Parang wala ka ng sariling buhay. May mga ganong issue si Justin Bieber Bigyan nyo naman ako ng privacy kahit dito. Kasi ang mangyayari, doon ako nadadayaan sa media Sikat ka, Justin Bieber. Kung ano-anong tinatanong sa'yo, provoke ka na gumawa ng masama. Kasi yun ang news newsworthy, di ba? Lagi pag negative. Oo, doon ka mas-sensationalize kasi. Doon ka mas-sensationalize. Tapos ikaw pa yung nag-report nun. Sa dyaryo nyo or sa media outlet nyo. Pag ikaw nakapagtanong, tapos ikaw yung nakapag-break ng news na yun, goods ka. Good sa'yo. Pero paano naman, tao lang din yun Malamang, syempre, magagalit din yun. Ako nga, pag masama yung gising mo, di ba? Oo. Parang hindi maganda yung araw mo. Wag mo akong kakausapin. Wag nyo akong... Actually, yan yung sinasabi kong ayaw ko. Na kaya bakit yung fear ko na ma-recognize ng ganyang kalala. Kasi privacy yun, nawawala And then, in a sense, nawawala yung freedom mo as a tao. Oo. Di ba? Pero ang maganda ngayon, pero makikita mo naman din yung mga sikat ngayon sa social media, hindi yung mga artista. Sige. Medyo may sense of freedom na rin sila Kasi yung iba minsan nagpapapicture lang, papicture lang dito, papicture ganyan. Pero sabi mo si Kong, ganyan. Pwede. Pwede rin si Kong, pero medyo pagkakaguluhan pa rin yun. Pero hindi pa rin nakakalabas pa rin naman siya ng normal. Hindi naman katulad nung mga artista talaga na talagang pagkakaguluhan Pero may time na kasama ni Kong si James Reid, nagmotor sila. Kumain lang sila sa parang karinderya. Okay naman. Hindi naman sila pinagkaguluhan. Ibang-iba nga yung panahon ngayon pagdating sa ganyan mga Sa minsan medyo gusto mo cool ka Pero siguro both din. Kasi dati, autograph kasi dati, di ba? Uy, pa-autograph naman itong picture mo. Kung saan man makapag-autograph. Ngayon, lahat may cellphone selfie. So kung medyo sikat-sikat ka, pag inangalan ka ng konti, kasi masama nga yung araw nung personality na yun. Hindi naman kasi perfect lahat ng araw di ba?
Tapos minsan nangaharas pa. Isa ka ata sa mga nangharas na ng Aba, hindi artista. tayo nangaharas. Gusto ko na nga magpa-picture sa mga nakikita ko. Nahihiya pa ako eh. Segue lang, sino pinaka-paborito mong artista nun? Noon, 2005, pagpasok mo hindi ng pa ako John college. Lloyd nun. Kasi cool pa tayo. Bawal pa yung mga Pilipino na artista yung paborito mong artista. Siyempre, cool. Pa-cool ka eh. Di ba? Teenager. Oh, sino ang paboritong artista nun? Sa 2005, sino ba mga artista nun? 2005. Sino ang paborito mo ba nun? Wala, mahirap talaga tayo maka-remember ng past. Ay, hindi. Basta masasabi ko lang, parang may hugot yun ah. Hindi, mahina talaga ako sa mga past, Sabagay, mahina ka rin pala sa mga pangalan ng ano. pangalan. No? Si Uma nga, ginawa kong si Uma Thurman eh. Oh. Pero nanalo ka sa game natin. Oy, mahina ka kasi. Labo eh. Hindi, 2005, mid-2005, sino ba mga artista na kinahuhumalingan ko nun? Parang Emma Stone? Hindi pa pala nalabas yun eh. Iba yung- 2007 nga pala yung Mahirap Superbad. kasi yung paborito eh versus dun sa crush mo eh. Paborito Talagang ko siya. na as an artist, Oo, noon. baka masyado pang mababaw yung artistic Mga 2009 pa pala yan. Artistic mind ko nun. Hindi, pero ito, controversial tong comment ko pala. Teka lang. Alam ko na. Sino? Sige. Jano Gibbs. Seryoso? Malupit si Jano. Oo. Kasi nakakatawa siya. Nakakatawa siya, tapos nakakanta siya. Malupit. Hindi, kaya mo ata siya idol, gawa nun Nuts Entertainment eh. Siya si Bubbles ata eh. Paborito ko Hindi yung... ko lang kung si Bubbles na doon. Hindi, tanda ko na. Pinanood ko kasi siya sa Olivares, si Pedro Penduko. Talagang paboritong pelikula ko yun eh. Yung Seryoso Pedro ba? Penduko 2. Oo. 1999? Solid. Paborito ko yun. Talagang tawa ako doon. Parang funny bones ko doon. pero maganda nga yung Pedro Penduko. Oo. Talaga, Ito na yata. Jano Gibbs? Ito na yata eh. Alam mo ba yun? Ito na yata. Ito na yata eh. Huling-huli ni Jano Gibbs yung funny bones ko. Di ba? Kanya-kanyang humor yun eh. Oo nga. Di ba sa Nuts Entertainment nga, di ba? Oo. Kahit sa Pedro Penduko, basta Buwelang-buwela ang galing ni Jano Gibbs. Lodi ko yan. Tapos, magaling din siyang, gusto ko rin siyang singer kasi hindi siya yung pinakamagaling, pero siya lang yung sakto lang. Hindi, magaling din siya. Magaling kumanta. mag-singer yan. Oo nga. Pero iba yung dali niya eh, no? Tremulo niya, no? Iba yung tamang Full term House. doon. Ano ba yung kanta sa Full House? Dam-di-dam. Hindi yan yung kinanta niya. I think I'm falling. Yun yari. Hindi, dam-di-dam. Ano nga yung dam-di-dam? Intro. Intro yun ng Full House. Oo, tsaka Korean, ano talaga yun. Da-di-di-dam. Pero yung sinasabi mo kay Jano Gibbs, yun din yung theme song nun, di ba? Oo. tama. Full House sa Channel 7. Siyempre. Paborito yung natatay ko nun eh. Ayaw pang aminin. Rain? Oo. Si Rain eh. Ayaw pang Pinapanood aminin. Tapos laging ano naman. Teka lang anak. Hindi, dito naman sa ginagawa nating podcast, sana okay. Kumbaga, yung nabanggit nga natin, ang parang trend kasi ng tao or parang evolution natin, siyempre, maging skilled ka, maging magaling ka sa craft mo. Oo. Pag nahanap mo na yung gusto mong gawin mo nang gawin. Pero darating yung time, kumbaga sa sinasabi nga nila, pag puno na yung baso mo, dapat isineshare mo din. So parang ito, form of sharing din eh. Parang marami tayong mga kwento o marami tayong mga gustong i-share sa mundo bilang millennials or bilang tao lang din. Naging mas madali na sa atin, di ba? Ang dami nagsasabi Vlog. na kayang-kaya ko yung ginagawa ng mga yan. Parang, okay, madali lang yan. Itong inuman na to, parang podcast na to. Or yung mga napapanood na podcast na, Lagi nga ganun. ayun lang din yung pinag-uusapan natin sa inuman, di ba? Di ba? Sabi ko nga, medyo filtered lang. Hindi naman dahil sa ayaw natin, pero dahil na rin sa platform. Pero okay lang din naman. Tsaka para mas malinaw yung usapan. Mas Ayaw mo may lang maban guideline. Ha? Ayaw mo lang maban. Bawal tayong maban. Saka para malinis tayo. Pero yun nga, meron tayong stories to share eh, para wag nating ipagdamot. Ang tao kasi natural storytellers tayo Oo, eh. Masa ang sitwasyon, di ba? Mm. Naturally, nabubuhay kasi tayo sa experience, di ba? Oo. It's either Totoo. we consume it or we share it. Para ngayon, medyo kada consume natin na experience sa social media, feeling obligated tayo na i-share. Not saying na masama yun na parang para sa akin, good na rin yun eh. Tama, pag ibang bansa tayo, minsan hindi natin mapigilan, nagpipicture tayo, tapos ipapakita natin Alam yung mo mundo. kung bakit? Alam mo bakit? Kasi parang naghahanap ka ng sense of approval Sense sa of ibang tao. Kasi isipin mo yung mga tao, innate or parang talagang alone yan eh. Mag-isa ka eh. Kasi di ba nga, mag-isa ka nga mamamatay, di ba? Kung walang ibang tao na magko-confirm nun or magbibigay sa'yo ng sense of approval,
marami kang question sa isip na parang, tama ba itong ginagawa ko? Di ba ganyan? Yun siguro yung parang core ng pagiging, o ba't tayo naghahanap ng recognition sa iba? Kasi gusto natin ng guidance at some sort, or kaya gusto rin natin na parang, yun ma-approve na may ibang tao na ganito rin pala yung ginagawa. Parang ganon. Same thing dito, bakit kaya tayo nagpa-podcast ng ganyan, di ba? Kasi malay mo, may mga ibang tao na ganito rin yung thinking, di ba? Mga baliw din ngayon, di ba? Normal na kwentuhan lang natin to, di ba? Normal na kwentuhan natin. Nag-iinom nga Kasama tayo ng iba pa. Nagiinom pa tayo. Oo, di ba? Pero kailangan mo lang gawin. At gusto mo rin i-share. Kasi sabi nga natin, hindi tayo pala share sa mundo ng mga personal experiences natin eh. Oo. Pero baka ngayon, it's time na rin para i-share din sa kanila yung mga experiences natin. And para sa akin na mas mahalaga nga na ma-share natin is kaya natin, nagagawa natin bilang mga introverts ba? Introverts. Kasi in a sense, introvert ba tayo? Introvert ka ba? Introvert ba yung term? Oo, introvert ako. INFJ ako eh. Ano? Tamo. Ano yun? Ano naman mga terms mo? Nag-take ako ng ganun test parang 10 beses ata. Oh. Kasi lumabas advocate daw ako. Advocate? Ano yung sabihin ng advocate? Parang introvert ka in a sense na, sabihin ko na example ng mga taong advocate din. Kung sino-sino yung mga sikat na tao na advocate. Nelson Mandela daw. Oh, wow. Oh. Si, ano pa ba? Martin Luther King daw. oh. Si Lady Gaga. World leaders yun and Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Bakit? Leader naman si Lady Gaga. Hindi pa naman siya considered leader, pero meron siyang sariling, kumbaga may advocacy siya. may uniqueness siya. Doon sa time na pare-parehas lahat, bigla siyang lumabas na, ayun na siya. Tapos ngayon, pag nakita mo na ganun yung suot, normal na. Okay. Siya sa mga nagsimula. Trendsetter. Yeah. Ayun. Yan. Siguro advocate na rin yung ganun. Advocate. Oh. Alam mo kung sino pa isa? Sino pa? Si Hitler. Just the same naman eh. Parang, Nelson Mandela, di ba? Sino yung Nelson Mandela? Sa Africa. Martin Luther King. Tapos, pare-parehas naman sila yung personalities nila eh. Magtatalo na lang kung ano yung pinaglalaban mo. Kasi sigurado, si Hitler, yung utak niya, masama man sa lahat. Pero meron siyang idealism siya na pang sarili niya na para sa akin, ito yung tama. Hindi ko sinasabing tama yung idealism niya. Pero parang si Thanos, di ba? Si Thanos. Minsan nagrurot ako kay Thanos. Masyado nang consumed ang universe para sa kanya. Pag nagbawas ka nga naman ng population, pag hinati mo yung population ng 50%, yung universal population ng 50%, magkakaroon nga naman ng reset, di ba? Mare-reset yung mga resources, medyo babagal yung objective yung ano niya. Oo. Siguro, yun yung iniisip niya, kaya medyo masama. Hindi siya masyadong, hindi siya altruistic, hindi siya humane. Para sa... inhumane siya. Inhumane siya. Ayun yung iniisip niya. So, ganun ka. May pagka-Hitler ka. Hindi, wala. Kabaliktaran ako. Pero yun nga sinasabi mo na parang yun sa medyo introvert nga tayo, di ba, na ganyan. Pero... Introvert ba ka tawag doon? Ayaw lang mag-share. Hindi, ikaw ba? Introvert ka ba? Ngayon, ano bang pag sinabi mong introvert at extrovert? Ang introvert, mas masaya kapag mag-isa ka. Or... di ba? Personal space. Sorry friends. Lumalabas ako, kailangan mo makipag-socialize. Kung baga sa pie chart, mas introvert ako. Yun na lang. Hindi ko sinasabi na pure introvert ako. Pero parang mas malaki yung introvert side ko. Lalo ngayon. Kasi siguro lifestyle mo ngayon. Tsaka yung work. Yung parang business mo ngayon. Mas masaya ako ngayon. Sa business ko ngayon, dapat extrovert ako eh. Parang mas lalabas ka dapat. Pero ito, mga gantong gawin natin. Parang tayo-tayo lang. Tapos after nito, siyempre, napapanood lang kasi nila, siyempre, yung episode. Pero siyempre, may editing pa, merong meron pang ayusin pa natin yung mga files. Nagugustuhan ko siyang gawin. Nag-enjoy naman tayo. Nag-enjoy akong gawin siya. In a sense, parang introvert ako. Pero napaisip ako kasi alam mo yun, nakakatawa kasi pareho po kami naging sales agent sa isang industry na, sa animal science industry. Yung trabaho na yun, pang extrovert yun eh. Actually, alam mo, hindi. Ang explanation ko doon. Okay, sige. Gusto ko marinig yan. Kasi, ang mga nakakasama ko rin naman, pag kinlassify ko sila, introverts sila eh. Okay. Ang explanation ko doon, ako as introvert, ang kakausapin ko din naman kasi mga introverts eh. Para sa akin, based doon sa paglabas ko, mas marami yung mga introverts na managers, mga may-ari ng companies, or mga gatekeepers. Mas marami yung mga introverts. So, ibig sabihin, pag nag-uusap kami, mas relatable kami, mas may pag-uusapan kami kaysa doon sa mga extrovert. Minsan, mas naaasar pa nga yung mga
managers, mga farm owners doon sa mga extroverts, di ba? Mga sobrang totoo. di ba? Parang Totoo, kasi totoo. hindi, ano ba pag-uusapan natin dito? Magiging masaya lang ba tayo o pag-uusapan natin yung business? Mm. Kasi pag introvert ka, hindi tayo nag-generalize, di ba? Pero mas focus ka doon sa pag-uusapan nyo kaysa doon sa minsan pakikipag. Ano ba yun? Ano? Mas sincere? Pagka... Hindi naman mas sincere, pero mas relatable kayo. Parang, di ba, introvert to introvert, minsan nagkaka-sensan kayo eh. Pero hindi naman lahat kasi ng client. Hindi introvert naman, eh. saka sabi ko nga, hindi naman, porque sinabi mong introvert, introvert na siya. Oo. 60%, 70% introvert, para may ganun. Parang ipe-play mo lang siya. Ambivert na yan. Kasi ako, nung ahente ako, hindi naman ako i-modify mo din yung personality mo based dun sa work mo. Yun yung sinasabi ko, Oo. di ba? Kasi yung trabaho na yun, sales na nga lang, pang Oo. extrovert talaga yun eh. Pero ako, sabi ko nga, na-define ko. Kasi kung extrovert ka lang, hindi rin uubra. Kasi may mga client ka nga na gusto nila intimate yung usapan. Makaka-relate yung mga tao dito. Naglalakad ka sa mall or naglalakad ka somewhere, so may makikita kang kakilala. Yuyuko ka. Yuyuko ka, kung siya te-text ka. So ayaw mo talaga tuturo ka ma-recognize, doon. no? Tuturo ka. Uy, Tuturo mo. ayun, kasama Nasa ko. CR ka lang Ayun, naman. kasama ko si Marla. Kakilala ko yun. Ayun. Pas kami nagkakaintindihan kami kasi minsan Introvert ayaw ka niya rin ng small talk eh. Parang pag nag-small talk ka, medyo titigil ka pa. Valued yung time namin talaga ngayon. Pero Gusto hindi. namin efficient yung time Oo. up to the last second na pag nag-small talk ka pa tapos meron kang kailangan gawin. Yun yung thinking nyo na uubos yung oras sa mga ganun small talk. Ay, sa Oo, bagay kasi business up, kayo up eh. to no? the last second, medyo mas efficient na kami pag kinausap mo pa yan, may bagay kang gustong gawin na hindi mo magagawa. No, dahil may pinakay kayo doon sa May sa mall na pinakay kang ganyan. gawin yan. Or for example, pag nag-usap kami, magtatagal 5, 10 minutes, 3 minutes, itutulog mo na yon o makauwi ka na, nasa bahay Ganun ka na, na. nakaupo ka na, Oo, or nasa nag-edit ka na, Oo. parang ganun. May mga ganun eh. Pagiging busy na yan, ibig Oo. sabihin. Siguro baka nung college time, baka extrovert ako noon. Oo, yun yung pagkakakilala ko sa'yo eh. Oo, parang. Pero lagi, ano ba, pag introvert ba, lagi mong kinakausap yung sarili mo? May ganun ba? Meron sigurong Okay, ganun mas na. madalas akong ganun. Baliw ba yung ganun? Hindi, parang, Hindi, sabihin ko sa'yo kasi ganun din ako eh. di ba? Kaya siguro tayo nagkakasundo ng ganito eh. Oo, baka ganun. Kasi yun nga, dahil nga pares yung wavelength siguro natin, tapos yung mga napapag-usapan natin. May nerd side sa akin, pero yun sa'yo, mataas talaga yung nerd side mo. Hindi may mga ang nerd side mo sa ibang aspect eh. Sabihin mo sa mga motor, ganyan. Pero hindi ako hindi ako nerd sa motor. Huwag Kasi, mo sirain yung business hindi. mo. Hindi. Actually, marami na rin naman ganun. Kumaga, Oo. hindi ako, kasi may mga... Hindi ka geek. Halimbawa, tulad mo sa, ewan ko pala, sa music, no? Hindi rin ako masyado. Parang ako, nagmamotor ako para masaya magmotor. Oo. Marami ako mapupuntahan. Oo. Tapos yung mga kagrupo ko sa motor. Oo. Pero meron kasing mga nagmamotor na ang galing sa specs eh. Magaling, kumbaga nerd. magaling magkalikot. Oo. Hindi nerd yung tawag sa Ano ba yan? parang Connoisseur. Connoisseur. Parang magaling sa motor. Magaling sa motor. Yun ang Yun, term yun sa lang. industry. Oo. Magaling sa motor. Na alam nila yung pag nasira yung ganito mangyayari. Pag, Oo. pag ganito yung dapat yung gawin. Ako, talagang papa-maintenance ko yan. Ipapaano ko. Pero hindi ako magaling sa motor. Chillax lang. Magaling ako sa itsura. Magaling ako sa specs by numbers. Magkwentuhan ako sa'yo bilang ahente. Pero in a sense, yung compare mo yung knowledge mo sa motor para sa akin, wala akong kaalam sa motor. So, mas naman ka doon. Ayun naman. Ayun naman Diba? din. Pero siguro, dala na rin ng ano. Ngayon nga, dahil nga sa business. Pero kailangan mo kaya rin. kang pumasok sa ganung business eh, di ba? Parang nga sa Pero kung ganun. sasabihin mo, kung may mga kinakaadikan, ang pinakagusto ko talagang ngayon, kung tatanungin mo ako ngayon direkta, gusto ko may nababasa ako, may napapanood ako. Oo. Gusto kong i-share yun. Hindi sa ano ba, social media sharing o sharing Hindi sa nga, partner? hindi ko nga rin alam eh. Siguro dito, sa long-form podcast long style form na, podcasting. So, So- marketing. So in sana. a sense, kung meron kang, kasi ito, sa recognition naman ang topic natin. Kung may isa kang bagay na gusto mo ma-recognize, ano yun? Anong gagawin mo? Business owner. Business owner. Gusto Okay. kong makabuo ng brand. Yun, recognize yung brand. Parang Jollibee, Oo. San Miguel. Oo. Ngayon na lang naman natin nakilala yung mga Ramon Angs of the world, mga MVPs, mga Manny Pangilinans of the world. Oo Dati nga. naman, BLDT, Yun, brand eh. San Miguel, Oo. Rubina, Robinsons. Parang ayun lang naman yung alam natin. Trust. Itong nagkaroon na ng social media, mas nakilala natin sila. Yes, nababasa-basa natin sa dyaryo, sa magazine. Oo. Pero common people, hindi talaga sila alam. Yung brand talaga nila yung mas nare-recognize. Tama. Ako din, yun ang, kung magkakaroon man ako ng recognition, gusto Yung ko brand mo.
gusto ko makabuo ng brand, tapos yun ang marerecognize talaga, na magaling yung brand na yun sa gantong aspeto. Same level lang siguro nila Henry C. Depende Ganun- kung saan siya ganun mararating. Oh, depende. O okay na sa'yo yung parang Ayun, 100,000 ayun ang subscribers sa mahirap. YouTube, ganyan. Personal brand yun. Oo. Diba? Depende. Di natin alam eh. Parang sabi ko, gusto natin yung gantong buhay na lang eh. Ito, diretsuhan. Siyempre, pag kumita tayo kumita tayo ng maganda-ganda dito, 6 digits. Tapos digits. linggo-linggo, ito lang yung gagawin natin. Okay. Sasabihin ko, okay na, sarap na ng buhay na yun ah. Pero kasi pag nasa business game ka, Business game. medyo hindi ka titigil hanggat laging may goal eh. Tapos nakakapagod nga dun. nakakatulong ka pa, tapos nakikita mo yung fruit of your labor. Tapos Oo. may results eh. May results kasi siya eh. Minsan mabilis pa yung results. Nakikita mo agad. Oo. Recognize ka din ng ibang businesses, ibang brand. So, kaya ang hirap din magsalita ng tapos eh, di ba? Pero yun yung pinakagusto mo, sabi mo, di ba? Ngayon, oo. Maging kilalang brand mo, yung business mo. Siyempre, yung current brand, yung aming business, yung Mooncycle. This video is sponsored by Mooncycle. Para lang natin yan. Come on now. Come on. Pero yun nga, para makabuo ako ng brand kung actually sa media space, makabuo tayo ng brand Oo. sa media space, sa social media space. Tapos, ma-recognize siya ng ibang brands pa. Kasi business-to-business partnership yung sanang ma-attain natin eh. Or magkaroon ng personal branding tayo. Ganon. Ikaw ba? Ano bang, kung Ako? ma-recognize ka ngayon sa state mo? Hindi, yung dati na lang. Dati. Dati kong pangarap. Na Dati kung kung ano yung pangarap. gusto kong maatim. Magkaiba ba yung pangarap sa ma-recognize? Parehas na rin siguro yun. Hindi, same. Igawin mo ng same. Oh, same. Yung Kung may mag-merge ano yung yun. pangarap mo dati. Anong college? Hindi, parang gusto ko lang maging musikero nun eh. Tapos alam mo yun, hindi nga ganun kasikat. Basta gusto ko lang maging musikero nun. Kaya idol mo si Jason Mraz, no? Nakwento mo Hindi sa ko akin naman idol lang yun. Ano May ba? napakanta Hindi, lang yung, lagi di pala, yun. yung buhay niya. Di ba, bumili siya ng farm. Farm din nga ba? Oh, di ba? Hindi kasi literary speaking, magaling siya. May lalim. Yung lyrics niya nun. Kasi si Jason Mraz, magaling siya. Kumbaga nagkapera siya, pero hindi naman siya Ed Sheeran na talagang Tama ba? Tama ba yung musical? Para mas, hindi pareho lang siguro sila ng level eh. Kasi, Kasi social media time din si Ed Sheeran eh, kaya medyo parang eh. pakiramdam natin. Ang dami niya, napapakinggan kasi natin siya kung saan eh, di ba? ganun. Pero si Jason Mraz kasi, radyo lang talaga yung MTV, ganun. Pero kung yun nga, tatanong mo ako ngayon kung anong gusto ko. Ngayon. Mula nung parang nag-online work ako, etc. Nalulong kasi ako sa movies. Nalulong. Tapos laging pumapasok sa isip ko si Eric Mati ng OTJ. Wow, Eric Mati. Hindi naman siya yung pinakal example ko. Lagi ko na misinterpret. Pinakal example ko si Eric Mati. Hindi. Gusto ko maging director. Director ng movies. Wow. Kasi parang ikaw pang magsa-screenwrite. Yung ngayon ewan ko, baka influensya na lang din kasi ng trabaho ko ngayon. Ewan ko, gusto ko yun nga, hindi ko, tulad sa business ownership mo, hindi mo naman pangalan yung hinain mo like Henry C. or Go Way, di ba? Ang inaano mo, yung brand mo. Ako, ang gusto ko ma-recognize, yung pelikula ko. Yung mga end results. End results parang mga creations mo. Yun. Siguro pag introvert talaga, ganun di ba? Siguro, oo. Walang sense ng, may recognition. Pero yung sa'yo more of an Pero introvert iba ba yung doon? Pero more of an artist siguro yun. Parang Kasi lang ako. sa director kasi or sa writer, mga book writers ng mga fiction, yung pelikula kasi sa kanila, bago ilagay sa screen, nagpe-play na sa kanila yun eh. Iba naman may itsura na ng tao yun, meron ng Alam mo yan kasi nag-edit ka di ba? May mga characters na. Pero iba pa rin kasi yung ine-edit ko, more of real life editing eh. Tama. Iba pa rin talaga yung atake pag fiction na. may screenwrite, tapos pag-usapan natin, mahilig ako sa Korean novela eh. Hindi lang siya doon sa story eh. Gustong-gusto ko yung kung paano nila atakihin yung cinematography nila eh. Tapos yung musical score. Isa pa yun. Ang galing nilang magpasok ng music, ng cinematography. Kaya parang anong-ano tayo, hit na hit sa ating Pinoy yun. Yun. Kaya, Hindi globally din eh. Kasi basta sobrang flawless. Hindi naman ganun ka-flawless pero near to flawless yung magaling yung atake nila, especially yung mga talagang sikat. Pero tama, yung mga pangarap natin, yung mga gusto natin. Hindi siya tinrain sa school eh.
Hindi mo siya napulot sa school. Hindi siya napupulot sa school. Tapos, hindi talaga siya minomotivate sa school. Mga tamang term or Oo, kasi hindi siya pag- kasama sa pag- curriculum. Pag tinanong ka dati nung bata ka, ang mga tanong lang naman anong gusto mong maging? Oo, tas ang hirap sagutin. Tapos ang napaka-limited pa ng choices mo dahil bata ka Doktor. pa. So, maging doktor. O, di ba? Attorney. Anong gusto mong maging? Hindi, kung Ako, tinanong kunyari kita. Ako si bata, teacher. Noel, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko po maging basurero. Huwag naman, yung totoo. Yung totoo. Ano ba sinagot mo? Grabe ka naman. Sorry. Noel, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko po maging doktor. Di ba? Tapos ang sasagot lang sa'yo kahit anong sabihin mo. Okay, mag-aral ka ng mabuti. Yun. Di ba? Standard. Tapos pag sinabi mag-aral ka ng mabuti, hindi man lang din nila kina-consider yung factor ng competition mo sa elementary, high school, college, as pag-graduate mo, may competition ka din. Tapos ang papaaral lang sa'yo, paano yung hard sciences, di ba? Oo. Mathematics, science, parang, tapos dapat maging magaling ka doon. Oo. Tapos pagbakbak mo sa totoong buhay, Nagbabari din. Tapos nagbabari din. Oh. laging ang premise nila ay, hindi, pag nag-aral ka lang maigi, kakaya mo yan. Hindi pumasok sa isip nila yung parang capacity mo na magpasok ng ganong impormasyon. Oo. Di ba? Tapos yung gusto mo rin talaga sa buhay. Oh, hindi pa na-consider yun. Alam mo ba yung book na The Little Prince? Oo naman. Di ba? Di ba? Parang never grow old nga daw sabi nila, di ba? Oo. Pag may pangarap ka kasi, pag bata ka, yun yung parang sobrang free na free yung utak mo eh. Oo. As we grow old, as we go to school, as We become more professional. we become more professional, nawawala yun eh. Tapos ang sinasabi ng mga tao, tumanda ka na, tama na yan, Oo. kalimutan mo na yung pangarap mo na yan, dapat paano ka kakain. Nawawala na yun. Mapupunta ka na doon sa 8 to 5 job mo. Ito yung dapat mong gawin. Pag mag-aaral ako, mataas yung grade ko. Pag graduate ko, corporate job. Oo. Tapos, may retirement ako ng gantong age. Nawala na yung totoo mong pangarap nung bata ka. Parang ganun. Pero ngayon, dahil nagkaroon ng social media, na-open na yung tao sa iba't ibang possibilities, iba't ibang opportunities, di ba? Na hindi lang, kung gusto ko talagang maging artista, kung gusto kong ma-recognize, pwede akong ma-recognize. Pero hindi din kailangan na artista lang yung pupuntahan ko. Pwede tayo ma-recognize sa mga bagay na gusto natin pag-usapan. Pwede tayo ma-recognize sa pagluluto, sa pagta-travel. Kung ano yung gusto mong gawin talaga, medyo mas ilabas mo na ngayon. Ano ba yan? Millennial-centric ba yan? Yung ganyang thinking? Mix na yan ng Mix millennial na, no? at Gen Saka Z. Gen Z, mga pabata. Pero siguro mukhang sa atin nagsimula eh. Sa atin nagsimula yung ganun. Freedom of choice na Although ganun. meron pala mga outliers before na mga Gen X. Siyempre mga boomers, meron din na mga tumaliwas, di ba? Sabihin mong sila Steve Jobs, di ko alam. Mayroon. Si Richard Branson. Kilala mo ba si Richard Sino si Branson? Richard Branson? Virgin. Yung Virgin brand. Ay, oo, Oo. yung soda. Ang Virgin brand, Flight? marami siyang Airplane? Meron siyang airplane. Parang gumawa siya ng brand, Virgin. Nilalagay niyo yun sa iba't ibang brands, iba't ibang businesses. Okay. Nauna talaga ang Virgin ay sa records. Parang yung Virgin mga- Records, oh. Virgin Tama, Records. tama. Siya yun, si Richard Branson. Nice. Tapos nung na-recognize niya, ang ganda ng brand na to. Sinubukan niyang ilagay sa kung saan ang business. Sa mga kaula nga, sa airlines. Medyo outlier din siya. Tapos yung style kasi niya, marketing at branding niya nun, kung ano-anong ginagawa niya lang. Nag-skydiving siya. Oo. Tapos parang meron ata. Di ba hindi ko- para lang makilala, no? Oo. Hindi. Siya yung nagdadala talaga sa brand. Oo. Na basic yung business mo. Airlines lang naman yun eh. Wala naman pinagkaiba sa Philippine Airlines, sa American Airlines. Pero pag sumakay ka doon, parang sinusuportahan mo yung freedom, yung pagiging free person niya. During that time kasi matanda na siya ngayon eh. Pero that time, outlier talaga siya eh. Kaya yun, may mga outlier nga na mga sa previous. Pero nung, di ba sa atin ngayon, lalo na ngayon, 30s, dapat kasi di ba nakaset nga yung gano'n natin. Pero hindi eh. Susundan natin yung passion natin and then at the same time, nare-recognize yung mga karamihan sa atin dahil doon eh. Di ba? Sabihin mong sino ba mga, Mark Zuckerberg. Tama ba? Millennial siya, oo di ba? naman. Yun yung, sila yung mga talagang ginawa nila, sinunod nila yung kung anong gusto nila. And then, na-recognize sila doon. Parang mga sample of outliers talaga na yung mga yun eh. May, kumbaga si Mark Zuckerberg, nerd na talaga yun eh. Oo. Meron naman, documented naman, di ba, yung pagiging sociopath ba? Sociopath na ba siya? Hindi naman siguro, ano. Ayokong basahin eh kasi nagamit akong Facebook eh. Ano eh. Diba? Pero documented naman yung pagiging hindi niya magaling sa Yung pero EQ, kulit, no? ganyan. Yung EQ niya before. Pero minsan kailangan mo yun eh, para maging makabuo ka ng mga ganito. Saying ngayon naman, mas normal na yung pagiging outlier nga based dun sa
previous na mga rules ng mga nakakatanda sa atin. Mas madali nang maghanap ng passion mo, mas madali nang mag-post ng kung ano-ano, Mas free na. mas may freedom ka na. May freedom ka na makapili ng ano. And ngayon, kahit anong gawin mo, halimbawa mag-share ka lang sa social media, mag-post ka lang sa internet, ang maganda pa, may monetization part pa, di ba? Masasubsidize na, basta magpo-post ka lang, ma-reach mo lang, basta ma-reach mo lang yung certain amount of subscribers or followers, tapos yung watch timer na kung anong sinet nung platform na yon, may chance ka na kumita, di ba? Alam mo yung nakakatawa doon? Yun nga ang lupit eh. Kasi, di ba dati, ang commercial natin sa TV, as parang ang nangyari ngayon, yung mga YouTube natin, Instagram natin, Facebook, Reels, ganyan. Siya na yung TV natin ngayon. Oo. Hawak mo na sa kamay mo. Ang galing Napakalupit. Kaya ang dami mo ng pwedeng option na ano. Yun nga lang, taas ng kompetisyon. Daming kompetisyon. Kaya nga daw, kung mag-start ka ngayon, wag mong iisipin nakikita ka talaga kasi medyo mahirap talaga yun. Sabi. May chance of monetization pero hindi talaga siya career pa. Or career man siya, pero mahirap pa yung pagdadaanan mo para kumita ka ng mas maganda-ganda talaga. Same ng mga Kong TV levels, mga Alex Gonzaga levels, mga ganun. Yeah, oo. Pero yun nga, kailangan namang Kailangan mong paghirapan gawin. lahat eh. Kaya sabi ko nga, tayo kumita man o hindi, as introverts, ang gusto ko lang makita or kung may matutunan or ma-inspire man sila sa atin is ma-share. parang magagawa nyo. Parang hindi siya imposible. Tayo nga nagawa natin. No? Lahat pwedeng gawin. Lahat pwedeng gawin. Oo. Kahit introvert ka, di gawin mo lang. Pag, ako kasi, halimbawa ito, pag pinost natin, ang mangyayari kasi sa atin, kahit may mag-comment, siguro hindi natin papansinin. Ayokong basahin. Pero, ang dami rin pwedeng gawin. Kukuha ka ng admin, may taga-reply para sa'yo. O, diba? Para mga ganun, ang dami na pong pwedeng nating gawin para makapag-share ng mga gusto nating i-share. Hindi kailangan na mag-abide tayo sa rules nila or hindi natin kailangan pansinin. Parang kung gusto nating may ma-share, share natin. Kung mahilig tayo mag-comment or mahilig tayo mag-reply sa comment, o di reply natin. Tayo, pag na-post natin to, maaaring hindi tayo magbabasa ng comment. Pero gagawa lang po kami ng gagawa ng kung ano yung mga topics na gusto namin pag-usapan. Kasi di ata alam ng mga tao to na ganito lang talaga tayong kadaldal eh, di ba? Oh, ganito Parang lang tayo sayang, kadaldal. parang alam mo yun, hitting two birds with one stone eh. Ba't di lang natin i-record? Ganon din naman. Nagiinom nga ang ganan, di ba? Nagiinom pa, no? Ganon din. Nagkakakita pa, weekly. Oh, di ba? Sana. Sana. Di ba? Oo nga. Ayun lang po yung mga masasabi namin tungkol po sa recognition ng ganyan. Parang, kailangan mong ma-recognize kasi kailangan mo ng approval from peers para magkaroon ka ng self-worth, di ba? So kami ngayon, naghahanap kami ng self-worth namin pagdating sa ganitong mga platform. Oh, Jex? Part din kasi ito ng kumbaga personal branding. In a sense, nasa social media world na rin naman tayo. I-take advantage na rin natin yung mga free platforms kung meron tayo mga gustong i-push Tama. na agenda. Not saying na agenda is a bad word. Kung alam naman natin na may value yung i-share natin or win-win. Meaning, may advantage sa akin pero mas malaki yung magiging advantage dun sa mga kapakinig sa akin sa ma-impartan ko ng knowledge or ng wisdom or ng kung ano man ang gusto nating impart sa social media. Totoo. At kayo, kung meron kayo mga naisip, kung ano yung mga gusto nyo ma-recognize pero natatakot kayo, i-comment nyo lang sa baba. Maaring first step na yan, di ba? Na i-share nyo sa mundo kung ano yung mga gusto nyong ma-recognize kayo or gusto nyong ma-share. Huwag kayong mag-alala, i-credit namin talaga kayo. Yan. So anyways, thank you. Stay digital, stay native.